Purihin ng Diyos sa sandaling ito mga kapatid at good morning sa bawat isa. At masaya ba kayo? So kahit papano ay pinatikim tayo sa ganitong klaseng venue, pero huwag kayong mag-alala, ngayon lang to. But hopefully kung anong plano ng Diyos, so hindi tayo nakatingin sa anumang mga bagay sa ating kakayanan. Kung sa ating kakayanan ay wala tayong kakayanan, pero ang Diyos ang siyang may alam ng lahat ng mga bagay. Who knows? Ang ating kapatid, Brother Josiah, narinig natin yung testimony niya. Tumating siya rito na wala. Diba? Sabi natin kapatid, ibinenta niya ang lahat ng meron siya doon sa bansa na kanyang pinanggalingan at pumunta siya rito na ang dala lang niya ay sarili niya at ilan sa marahil, yung kanyang luggage lang, ang kanyang dala-dala na walang alam, hindi alam kung ano ang layunin ng Diyos. So mga kapatid, totoo ang mga mananampalataya ay lumalakad sila sa pananampalataya. Tama ba mga kapatid? They're walking by faith. Lumalakad sila sa pananampalataya. Ang bawat isa sa atin ay kagaya ng mga pilgrims, kagaya ng mga nanglalakbay. So tandaan natin mga kapatid na tayo naglalakbay at kung tayo man ay makakita habang tayo naglalakbay, kapag tayo nakakita ng magandang lugar, ay huwag tayong ma-attract doon dahilan meron tayong destination. Nakukuha niyo mga kapatid? Pero bago ko magpatuloy, baka makalimutan ko, gusto kong batiin yung ating bisita. Meron po tayong bisita rito. Ito ay kakilala ni Brother Steve. Kanyang nakasama ito at alam kong kasabayan niya, if I'm not mistaken, ay nabaptize din ito at dating mga kasama niya, pero sila ay nag-met dahilan meron pong project dito somewhere dito siguro sa Manila para i-welcome si Brother Rizaldi Gonzalvo. Pwede po ba tumayo si Brother Rizaldi? Marami pong salamat. God bless you po, Brother Rizaldi. So, salamat at nakasama ka namin. At hopefully, sana hanggang narito yung project mo ay makasama ka namin sa gawain ito. So, mamaya siguro makakausap natin siya at maalam sa kanya ang mga bagay pa. So, bago po ako pumunta sa mga salita ng Diyos, ay tuloy ko lang yung sinasabi ko kanina. We are pilgrims. Tayo ay mga nanglalakbay dito sa mundong ito. At bilang maglalakbay ay maraming nararanasan ng mga naglalakbay. Nakakalaan sila sa mahihirap na mga terrain, mga bulubundukin na mga lugar. At sometimes dumadaan din naman sila sa mga magagandang mga lugar. Pero as I mentioned kanina, kapag ikaw ay nakakita ng magandang lugar, huwag kang mag-stop doon. Dahilan, you are pilgrims, you have a destination. Amen? Tayo pilgrims, ibig sabihin, naglalakbay tayo. Yun po yung problema na nangyari kay Tera, na ama ni Abraham. Hindi natin alam na alam niyo, minsan kapag ang Diyos ay merong plano sa buhay ng isang tao, ay mismo yung kanyang family ay minumove ng Diyos. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Ang Diyos ay may plano kay Abraham. Ang plano ng Diyos kay Abraham ay nakatakda na. So, ang Diyos ay minove niya ang pamilya ni Abraham, especially unang-una, siyempre, yung padre de pamilya. Yung father niya ay nakaramdam na maglakbay at umalis doon sa isang lugar na pinanggalingan nila, at habang si Tera ay naglalakbay,
napadaan siya sa lugar ng Haran. At ang Haran ay nagandahan si Terah doon, yung tatay ni Abraham. Pero ang problema, nag-stay sila roon at alam nyo, doon po namatay si Terah. At yung merong naging kapatid si Abraham doon at pinangalan ng Haran. So, nang mamatay si Terah, ang Diyos ay nagpatuloy sa kanyang layunin at kanyang binigyan ng guidance o salita na pinangusap ang Diyos kay Abraham, umalis ka sa iyong kamag-anak, pumunta ka sa lugar na aking tuturo sa iyo. At doon ikaw ay aking pagpapalain. So doon nangyari yung Genesis chapter 12. So ibig sabihin, mga kapatid, tayo sa buhay na ito, kapag tayo ay dumating sa isang lugar, sabihin natin, sa isang kondisyon sa ating buhay, at tayo pinagpala ng Panginoon, well, wag tayo masyadong ma-attract doon sa blessing na yon. At mag-stay tayo sa isang bagay at kalimutan natin ang plano ng Diyos. Kundi, ang blessing na yan ay part yan ng ating pilgrims at paglalakbay. Pero lagi mong tandaan, meron kang destinasyon na ipinapaabot ng Panginoon sa iyo. So, purihin ng Diyos at salamat sa Panginoon. The last time na nag-start yung first Sunday ng January o February, ay nag-start din po tayo ng ating 21 days prayer. And by the grace of God, natapos po yan kahapon, kagabi. At maasa ko na ang bawat isa ay nakipag-participate at daily yung prayer natin na ating tinataas sa Panginoon ay ating dinadala sa panalangin at hindi lamang ito para sa ating sarili, para din ito sa ministry, para din ito sa ilan ng mga kapatid natin na nasa kanilang pangailangan. So umaasa ko mga kapatid at sumasampalataya ng ating mga panalangin ay hindi nilagpasan ng Panginoon. How many can say amen to that? Wala sa ating panalangin ang nahulog sa lupa. Walang isa sa ating panalangin ang hindi tinugon ng Panginoon. Sa paningin ng Diyos, yan ay meron ng katugunan, pero yung takdang panahon ay ito ay nag-aantay ng tinatawag na takdang panahon. But just believe, ating sampalatayanan, yan ang sinabi ng book of Mark chapter 11, ano man ang ating dalhin sa panalangin, ay ating sampalatayanan at ito ay ating kakamtin. So let's believe it by faith and claim it by faith and have confidence with God. At wala man tayong nakikita sa ating unahan, sa harapan, wala mang clue. I just heard what Brother Josiah mentioned in his testimony. There's no clue when he arrived here in the Philippines. Wala man tayong clue nakikita, pero just believe. Dahilan, He holds the future. Siya ang may hawak ng ating kinabukasan. So, I just inspired mga kapatid, ako'y sumasampalataya lang din doon sa mga salita ng Diyos na ating binigyan ng pansin na kay Daniel, the moment na siya nag-start ng kanyang 21 days of prayer and fasting, yung first day pa lamang niya ay may sagot na ang Panginoon. Diba? Meron ng sinugong ang angel na si Gabriel at up na siya para pumunta kay Daniel para ibigay kay Daniel ang sagot ng Panginoon. At doon sa chapter 9 ng book of Daniel, if you are familiar with the book of Daniel, ay habang nagsasalita pa si Daniel in his prayer, ay sinabi sa kanya ng dumating kagad, nagsasalita pa si Daniel sa kanyang prayer, dumating kagad si Gabriel at sinabi sa kanya, Daniel, habang nagpapasimula ka ng iyong prayer, ang utos ay lumabas na.
Ang utos na yun ay ang paglaya ng Israel. Meron ng decree si Cyrus na kanyang ibinigay at it became a law. Ito'y naging batas at ang Israel ay palalayain na at pababalikin na upang tuparin ng Diyos yung kanyang sinabi kay Jeremiah na after 70 years ay kanyang dadalawin ang kanyang bayan. So God is so faithful sa kanyang mga salita. So kung i-ratio pa po natin mga kapatid sabihin pa natin ay eksakto, kumbaga pa sa digits ay 00. So wala na tong mga 0.001 kundi ito ay eksakto ang kanyang paggawa sa buhay ng bawat mananampalataya. Praise God. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa oras na ito? Praise God. Hallelujah. Now, sa sandaling ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng Panginoon at bigyan natin ng pansin ang verse na ating babasahin sa oras na ito. Ngayon po natin ang Book of Jeremiah, kung if you don't mind, tayo tumayo sa oras na ito. Book of Jeremiah, chapter 1, verse 11 and verse 12. Ay basahin natin ang verse na yan. Jeremiah chapter 1, starting verse 11 and verse 12. Sabi diyan, "The word of the Lord came to me saying, what do you see, Jeremiah? And I said, I see a rod of an almond tree. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am watching over my word to perform it." Ulitin ko, sabi ng verse 12, "Then the Lord said to me, you have seen well, for I am watching over my word to perform it." Praise God. Panginoon, Ikaw ang magpala ng mga salitang aming binasa sa oras nito. Ikaw ang magbukas nito sa bawat isa sa amin at maghatid ng iyong pagpapala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you, mga kaupo na tayo sa oras na ito. Now, sa sandaling ito, mga kapatid, ay nais kong bigyan ng pansin ang isang paksa. At ang paksang ito ay ating pinamagatang a message from an almond tree. Message from an almond tree. You know, nakikita natin na usually ang ating Panginoon ay gumagamit siya ng mga sometimes mga metaphor. Gumagamit siya ng mga katulad ng punong ito. Katulad ng mga puno, minsan ang Diyos ay nagsasabi siya at ginagamit niya yung puno para ipahatid niya ang mensahe. Naalala ninyo sa panahon ni Daniel ng si Nebuchadnezzar ay bigyan siya ng panaginip at ang panaginip na binigay sa kanya ay nakakita siya doon sa panaginip niya ng isang napakataas na puno. At yung napakataas na punong yon ay napakayabong din ng kanyang mga sanga. At ang kanyang taas ay umaabot sa langit at ang kanyang yabong ng kanyang mga sanga ay napakalabay ng kanyang mga sanga. Ano pat, yung mga hayop ay sumisilong doon sa ilalim ng kanyang shadow at yung mga ibon ay nagpupugad doon sa kanyang mga sanga. But all of a sudden, nakarinig siya ng isang tinig. Putulin ang puno. Putulin ang puno. At ang itira lamang sa kanya ay yung pinaka-stamp niya. At siya ay talian ng kadena at bayaan siya ay mahabugan at maulanan ng tubig at bayaan na 7 panahon ang lumipas sa kanya.
At matapos na marinig o makita ni Daniel, or rather ni Nabucodonosor, ang dream na yon, ay nagulat siya at paggising niya ay siya ay malabis na nag-alala, na alarm siya doon sa panaginip na ito. At meron siyang experience na merong isa sa kanyang kaharian na nakapag-interpret ng dream, that is Daniel. At pinatawag si Daniel dahilan hiningi niya ang tulong ng mga wise men, pero yung mga wise men ay hindi sila nakapagbigay ng kanilang interpretation. Pero at last nang si Daniel ay dumating, kinuwento niya yung panaginip, at magkatapos niyang kwento yung panaginip, si Daniel ay nakatulala dahilan naintindihan niya ang interpretation. So ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay gumagamit ng ganitong klaseng metaphor para ipakita, ibigay niya ang kanyang mensahe doon sa lalaking ito. At ang mensahe ng si Daniel ay nakatulala, sabi ni Nabucodonosor, bayaang wag mag-alala si Daniel sa kanyang interpretation, kundi ito'y saysayin niya sa akin. At sinabi na Daniel, sabi niya, mahal na hari, sana ang iyong panaginip ay mangyari sa iba o sa iyong kaaway at wag mangyari sa iyo. Dahil naintindihan ni Daniel yung panaginip na yon, at ng kanyang in-interpret, sabi niya, mahal na hari, ang puno ay ikaw. It's the message, a message from a tree. Sabi niya, ang puno ay ikaw. Ikaw ay binigyan ang iyong kaharian ay naging napakalaki. Ang iyong imperyo ay napakalawak. At lahat ay binigay sa iyong kamay. Ngunit dumating ang panahon na merong utos galing sa langit na ikaw, na ang puno ay putulin. At dahilan at 7 panahon ang lumipas sa kanya hanggang kanyang makilala na ang Diyos sa langit ang siyang naghahari. Well, ang payo ni Daniel sa kanya ay gumawa ka ng mabuti, gawin mo ang katwiran, baka sakali na ang bagay na yan ay hindi mangyari sa iyo. Pero lumipas ang 1 taon, mga kapatid, si Nabucodonosor, habang siya ay naglalakad sa kanyang kaharian, and he was so inspired doon sa lahat at kagandahan ng kanyang kaharian, ng kanyang palasyo, kung gaano niya ito napaganda, gaano na kalaki ang kanyang impluwensya at nasasakupan, at ng kanyang makita yon, kanyang sinabi, hindi bagat lahat ng ito ay gawa ng aking kamay. Then all of a sudden, ang tinig ay muling nagpahayag sa kanya at nagsabi, di bagat ipinahayag sa iyo. At di nagtagal, si Nabucodonosor ay nawala sa kanyang katinoan at nagmistulang hayop, kumakain ng damo, napatira doon sa parang, at naulanan, nainitan, at humahaba ang kanyang kuko, humaba ang kanyang buhok sa kanyang katawan, at nangyari yon sa loob ng 7 taon. Pero nang kanyang kilalanin ng Diyos na siyang kataas-taasan at siya'y magpakumbaba, after 7 years, ay binalik siya ng Panginoon sa kanyang kaharian. So there's a message from that tree. Ngunit, naalala nyo rin, mga kapatid, na sa panahon ng merong isang scripture na nagsasabi, pinakilala ng Panginoon ang Assyria. Kung titingnan natin ang Ezekiel chapter 31 verse 3, ang Ezekiel chapter 31 verse 3, pinapakita rito that Assyria was a cedar. Nakikita ninyo na sabi diyan, behold, Assyria was a cedar. A cedar in Lebanon with beautiful branches and forest shade and every high, and its top was among the clouds. So pinapakita
ang Assyria ay dumating na rin sa kanyang labis na pagmamayabang. Para gamitin yung tamang, yung eksaktong salita. Ibig sabihin, labis nang nagpalalo ang Assyria. At sa ganitong bagay, alam niyo ba, ang cedar ay isa sa pinakamagandang puno na kilalang puno ito sa panahong ito sa lugar ng Middle East. So, Assyria as a cedar. Pero dumating ang panahon na ang Assyria ay, alam niyo, sinabi ng Book of Proverbs, before destruction is pride, or pride before destruction. So, nang ang Assyria ay dumating na sa kanyang labis na pagmamapuri at pagyayabang sa kanyang sarili. In fact, kaya sila nagmayabang ng labis, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Dahilan ang Northern Kingdom ay nasakop nila. Diba? Ang Northern Kingdom, when it says Northern Kingdom, ito yung tinatawag na Israel, yung 10 tribes. Yung 10 tribes na yun ay pinaghaharian ng mga hari na nagpapalit-palit na sila ay mga idolatrous. At doon kabilang si Ahab, doon sa Northern Kingdom na ito. So dumating ang panahon na ang Northern Kingdom ay nahulog sa kamay ng Assyria. At nang mahulog sa kamay ng Assyria ang Northern Kingdom, ay gusto nilang sakupin the other part of the kingdom, which is the Judah and Benjamin. Na doon naman naghahari si Hezekiah. Pero hindi na pinahintulutan ng Diyos. Ito na yung panahon na ang Assyria ay dumating na sa kanyang labis na pagmamapuri at doon siya ibinagsak ng Panginoon. So makikita natin there's always a message from a tree. At naalala ninyo ang Matthew 24 verse 32 ay ang ating Panginoon Jesus mismo. Ang ating Panginoon Jesus mismo ay nagsabi, anong sabi diyan? Now learn the parable of the fig tree. Learn the parable of the fig tree. Pag-aralan ninyo, sabi niya, pag-aralan ninyo ang talinghaga ng puno ng igos. Sabi niya, when its branch has already become tender and puts forth its leaves, now that summer is near. So, ang usually mga kapatid, ang puno ay ito ay nagbabadya ng season sa kanila. Nakukuha niyo mga kapatid. So sabi rito, kapag ang fig tree ay nagpapasimulan yung kanyang nalalalingsing, ibig sabihin, ang fig tree ay sa panahon ng winter. Sa panahon ng winter, hindi natin alam yung mga apple tree, dahil wala tayong apple tree, wala tayong kanitong mga klase ng puno, pero meron tayong kilala yung siniguelas, di ba? Ito'y nauubos ang kanyang dahon, pero merong isang season na siya ay nanalalingsing. Siya ay nagbibigay ng mga branches o yung buds niya. Umuusli yung kanyang mga supling o supang na yan. At kapag ang fig tree ay nakakita ka na naubos ang kanyang dahon, at ito ay nagpasimulang nagbabad uli. Ibig sabihin, ang sabi diyan, when its branch has already become tender, yung mga tender na branch niya, ay lumabas na, ibig sabihin, ito'y palatandaan na malapit na ang summer. Malapit na ang summer. At alam niyo ba na ang fig tree na yan, ay hindi lamang ito naging palatandaan ng season nila na kapag nakita mo na nalalalingsing ay makikita mo na malapit na ang summer. Kundi ang fig tree ay mismong talinghaga ng sinabi ng Panginoon, learn the parable of the fig tree. At alam niyo ba ang sinisimbolize ng parable na ito? Ang fig tree ay sumisimbolo ito sa Israel. Diba? Sa Israel. At sa panahon na sinalita ng Panginoon ng Matthew 24, approximately ito'y nasa 30
30 to 33 AD, based sa history. Pero sa panahong ito, ibig sabihin, ang Israel ay darating sila because after 40 years, pagkaalis ng ating Panginoon, ang Israel ay nangalat sila. 'Di ba? Nangalat sila na nasira ang Jerusalem, winasak sa panahon ni General Titus, at ang mga Israelita ay nangalat sa iba't ibang mga bansa. At ang mismong Israel sila ay naging wasak, at ang templo ay nasira at nawasak. At sila sa mahabang panahon ay naging disperse sila sa iba't ibang mga bansa. But the message from this fig tree ay sabi ng Panginoon, kapag ito ay nanalalingsing na, ay pakita mo, makikita mo na ang summer ay malapit na. Next verse, ang sumunod na verse 33, ay nagsasabi, so you too, when you see all these things, recognize that He is near, right at the door. So pinapakita na ang fig tree yan ay isang simbolo na ang sabi niya, ako ay malapit na. It's also a message na nagpapakita na ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Can you say amen to that? See? So pinapakita rito na ang fig tree ay walang iba kundi ang Israel, and alam natin sa kasaysayan, 1948, ang Israel ay nakabalik na for almost how many years? Thousands of years ang nakalipas. In 1948 sila ay nakabalik. Pagpasok ng 1900 ay nagbabalikan yung mga Israelita from iba't ibang mga bansa. At pagkatapos ng sila'y nakabalik, and then pagdating ng 1948, na i-declare sila as an independent nation for the first time uli sa kasaysayan. So, yun ang pagpapakita, at sabi niya, ang mensaheng pinapaabot nito, ay ang summer ay malapit na, at ang sabi ng ating Panginoon, He is near, right at the door. Siya rin naman ay malapit na. So ang pagbabalik ng ating Panginoon ay nalalapit na, because ang fig tree ay nagsasaysay ng message. Amen? The fig tree gives a message. Nagbibigay siya ng mensahe, at ang mensahe na kanyang pinapakita, the coming of the Lord is drawing nigh. Ang pagbabalik ng ating Panginoon ay malapit na. So, wag lamang tayong maging kampante na narinig natin ang ganitong bagay, alam natin ang ganitong bagay, then dapat nating laging tingnan ang fig tree yan, dahilan ang fig tree ay nagpapakita ng pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, ilang taon nang nakalipas, 1948, ngayon ay 2026. Gano'n na ilang taon na ang nakakalipas, mga kapatid. Pero, ginamit kong example yan para ipakita ko sa inyo ang gusto kong i-share about the message from the almond tree. Dito sa pangungusap ng ating Panginoon, ito ay pinahayag ng Diyos kay Jeremiah sa panahon ng kanyang unang early days ng pagtawag ng Panginoon kay Jeremiah. Dahil mapapansin natin sa kung itataas natin sa verse 6, sabi rito, matapos na verse 5, sabi ng verse 5. Tingnan natin ang verse 5, Jeremiah 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you, and I have appointed you a prophet in the nations. Sabi niya, bago kita nilikha, bago ka na inanyuan sa bahay bata ng iyong ina, at bago ka isinilang, ay pinabanal kita at itinalaga kita bilang propeta ng mga bansa. So prophet
propeta siya ng mga bansa. Hindi si Jeremiah ay hindi lamang siya basta prophet ng Israel. Siya ay prophet of the nations. Ng mga ng bansang Israel at ng palibot nasa bansang mga nakapalibot sa Israel. At dito ay sabi si Jeremiah, sabi niya, Panginoon, ako ay bata pa. Pero sabi niya rito, sabi ng Panginoon, before I form you in the womb, I knew you. Anong sabi diyan? Bago kita ininyuan sa tiyan, ay nakilala na kita. Aren't you glad with that? Diba? Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, bago ka pa inanyuan, bago ka pa pinagbuntis, kilala na kita. Diba? Naalala nyo yung pinag-usapan natin paksa ng mga nakaraan na mas magandang isabihin na hindi lamang kilala ko ang Diyos, kundi ikaw ay kilala ng Diyos. Kapag ikaw ay kilala ng Diyos, ibig sabihin ikaw ay kilala sa langit. Hindi ka man kilala dito sa ibabaw ng lupa, ang mga taong kilala dito sa lupa, mga celebrity, kapag dumarating yung mga tao ay yung mga babae kinikilig, at yung iba naman ay halos nahihimatay sa sobrang obsession nila doon sa kanilang mga iniidolong mga artista o sino pa man sila. Sila ay kilala dito sa lupa, pero mga kapatid, sad to say, hindi sila kilala sa langit. Pero ang mga kilala sa langit ay mahalaga. Hindi man sila kilala dito sa lupa, pero ang mahalaga, kilala sila ng Diyos. Praise God. Sila ang celebrity doon sa langit. Hallelujah. Now, makikita natin dito, sabi rito, before I formed you in the womb, I knew you. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, and I appointed you as a prophet of the nations. At nagsabi si Jeremiah, Panginoon, bata ako. Sabi niya, wag mong sabihin bata ka. Dahilan, ikaw, sabi rito sa verse 7, wag mong sabihin ikaw ay bata sapagkat kahit saan man kita dalhin, isusugo kita, at anuman ang aking sabihin sa iyo, iutos sa iyo, ayon sasalitain. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sa iyo at ililigtas kita, sabi ng Panginoon. Yung kanyang yun ang mensahe na ibinabot ng Panginoon kay Jeremiah. But, pagkatapos ng ganitong bagay, ang Panginoon ay nangusap sa kanya. At sabi doon sa verse 11, sabi niya, dumating sa kanya ang salitang ito at ipinakita sa kanya sa pangitain. At sabi niya, at tinanong siya, ano ang nakikita mo? At si Jeremiah ay nagsabi, nakakakita ako ng isang almond tree. Sabi niya, what do you see, Jeremiah? And I said, I see a rod of an almond. Nakakita ako ng rod ng almond. Ibig sabihin parang sanga na pinutol, di ba? A rod. Anong naalala ninyo kapag binabanggit yung rod of almond? Ano naalala ninyo? Naalala nyo sa panahon ni Aaron, di ba? Sa panahon ni Aaron at panahon ni Moses. Sa panahon na ang Israel ay nagsasabi, sabi ng mga Levites, mga pinili rin kami, mga banal din kami. Ikaw lang ba, Moses, at Aaron, sa inyo labang ba nangungusap ang Panginoon? Alam natin kung ano nangyari sa panahon yon, sa panahon ni Korah, Datan, at Abiram. Para ipakita ng Diyos na who's who. Ibig sabihin, sino ang kanyang pinili? At sabi ni Moses, kung ang Diyos ay hindi gagawa ng bagong bagay, sabi niya, ay hindi ako pinili ng Panginoon. Ngunit kung ang Diyos ay gagawa ng bagong bagay at kanyang bibiyakin ang lupa, bubuksan ang bibig ng lupa at lalamunin ng mga taong ito, ibig sabihin, ako nga ay pinili ng Diyos. At di nagtagal, bumuka ang lupa, kinain ng lupa sila Datan at Abiram at silang lahat ay nangamatay.
Pagkatapos noon ay nagreklamo pa sila. Pero ito na ang huling sagot ng Panginoon is the rod of almond. Magdala kayo ng 12 rod na mga nagre-represent ng bawat tribo, sulatan ang bawat tribe, kung ano yung tribo, ay isulat yung pangalan nila doon sa rod na yun. Pero doon sa rod na nilagay para kay Levi, ay sinulat yung Aaron. At magdamag na ilalagay doon sa loob ng Holy of Holies, sa tapat ng Ark of the Covenant. At kinabukasan, merong nag-iisang rod ang nagsalingsing, nagdahon, namulaklak, at nagbunga ng mga hinog na almond. So, ibig sabihin, doon sa rod of almond, ang Diyos ay merong mensahe. Nakuha niyo mga kapatid? Ang Diyos ay merong mensahe. Ano yung mensahe ng Diyos doon sa pagnalalangsing ng rod na para kay Aaron? Ibig sabihin, si Aaron ang aking pinili. Upang patahimikin ang lahat ng mga bibig ng mga taong nagsasabi, sino ba? Kami ay banal din. Pero ang Diyos ay nagbigay ng final verdict at sabi niya, si Aaron ang aking pinili. At mula noon, pinatahimik. Kaya doon sa Ark of the Covenant, meron lamang 2 mahalagang 3 bagay na naroon sa loob ng Ark of the Covenant. Yung table, yung rod of Aaron, at yung pot na may mana. At yun ay nagpapakita ng yung rod na yun ay magiging palatandaan sa panahon, generation will pass, generation will magbabago ang mga generation, pero ang mensahe ng Diyos ay mananatili. Si Aaron at ang kanyang lineage ang pinili ng Diyos para sa priesthood. So, there's always a message from a tree. So dito sa almond na ito ay gusto kong tingnan natin yung kanyang nature. Kung papansinin natin ang nature ng almond ay pwede mong i-present, brother, yung display yung ating. So ginamit ko diyan yung 2 verse na binasa rito. So yung first, yung sumunod na slide ay yung verse 11. Sabi niya, the word of the Lord came to me saying, what do you see? What do you see, Jeremiah? And I said, I see a rod of an almond tree. Next verse. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am watching over my word to perform it. Meron siyang message, mga kapatid, doon sa almond tree, doon sa almond rod na nakita ni Jeremiah. At ang mensahe na kanyang ipinapaabot doon ay pinakita niya, sabi niya rito, for you have seen well, for I am watching over my word to perform it. Are you glad with that, mga kapatid? Nasabi ng Panginoon, ang mensahe na pinapakita ng almond tree, ng almond rod na ito, ay sabi niya, I am watching over my word. Aking binabantayan ang aking mga salita. Hindi lamang niya basta binabantayan ang kanyang salita, kanyang binabantayan ang kanyang mga salita para kanyang tuparin ito. Thank God. Para tuparin ito, hindi lamang basta bantayan ang salita, kundi binabantayan niya ang kanyang salita para ito isakatuparan. To perform it. I am watching over my word to perform it. Now, tingnan natin yung nature ng almond tree. Ang almond tree, mga kapatid, ay para din siyang fig tree. At usually sa panahon ng winter, marami sa mga puno ay nalalagas ang kanilang mga dahon. Pero alam niyo ba,
ang pinakaunang nananalingsing at unang namumulaklak among the trees sa Israel ay ang almond. Ulitin ko, ang unang-unang nagbabad at unang-unang namumulaklak, makikita mo na ang blossom ng kanyang bulaklak in at the end of January, kung sa ating panahon pa, end ng January to February, makikita mo na nagbo-blossom na, pakikita mo nga yan pala. Nagbo-blossom na yung almond tree na yan. Pero that time, ramdam mo pa yung ginaw. Ramdam mo pa yung lamig sa panahon yan. Pero nagbo-blossom na yung mga flower na yan, kulay pink and white and pink, at napakaganda ng kanyang bulaklak. At ang pinapakita niya ay spring. Ang spring ay ito na, dumating ng spring. Siya ang parang forerunner. Diba? Or rather, nakapagbigay ng message. See, yung spring, tapos na ang winter. Winter is over. Amen. Tapos na ang winter. Now is the time of spring. Winter is over. So, meron ang distinct cycle ng almond tree na ito is acting as a herald of spring. Siya yung parang unang sumisigaw, spring na ngayon. Yung blossom niya, yung bulaklak niya ay nagpapakita. Pero ang punong ito, ang almond tree na ito, is the first tree to blossom, but it is the last to fruit. So, ang almond ay siyang unang-unang among the trees ang magbabuds at magpa-flower, magbo-blossom ang kanyang flower, pero siya ang pinakahuli sa harvest. So, ibig sabihin, it is the tree to it is the first tree to blossom and the last to fruit, with harvesting occurring in late summer during the time of July and August. Ibig sabihin, mag-aantay ka talaga. So ibig sabihin, ang almond tree na ito ay babantayin mo siya. Mag-iintay ka sa kanya. Hindi ito basta-basta na pag bulaklak niya ay magbubunga na siya at mahihinog na kagad. Dahilan ang almond, di ba alam niyo ang almond? Almond is a nut. So, itong nagde-develop at ito ay hanggang sa mahinog ang kanyang bunga at mag-crack siya, di ba? Mag-burst siya. Pag nag-burst na siya, ibig sabihin, ito ay time na ng harvest. But it is somewhere in July and August. Pero mag-aantay ka. So the message doon from the almond tree ay maghihintay ka, pero ito ay totoong darating. You will watch over. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, you see well. Tama ang nakita mo. Because, sabi ng Panginoon, I am watching over my word to perform it. So, nakita natin ang ganitong bagay. So, ang almond ay nagsisignify siya, just as the almond tree blossoms in Israel's springtime, and signifies the coming of a fruitful season. Alam niyo ba, ito ay nag-a-announce that the fruitful season is coming. Pag nagpasimula ng spring, sunod-sunod na yan. Diba? Sunod-sunod na magkakaroon ng bunga, ang mga puno,
at magkakaroon na ng harvest throughout after ng spring, then pagdating ng summer, ano yun? Wheat, yung barley, yung wheat. Una muna yung harvest ng barley, and then after ilang panahon, ilang month, ay a month or two, ay yung wheat naman ang i-harvest. So, ibig sabihin, ang pag-blossom ng almond at yung bulaklak niya ay nag-a-announce na ang fruitful season is coming. Maraming mga magbubunga, maraming mga aanihin sa summer, di ba? Yung fig tree, sabihin natin yung wheat, yung barley, yung wheat, yung olive, at ilang pang mga klase ng puno, kasama na rin ang figs, ay makikita sa kanilang, ibig sabihin, so ito yung pinapakita. I hope na nasusundan nyo ako, mga kapatid. Kaya say amen. It signifies the coming of a fruitful season. See, just bear in mind ang ganitong bagay signifies the coming of a fruitful season. So watching like an almond tree, yung sunod na slide ay gusto ko ipakita yung play of words dito. Alam niyo ba na yung salitang almond sa Hebrew word, ang salitang almond ay shaked. Yan yung pronunciation. The word almond, ang Hebrew word is shaked. At yun yung verse 11, di ba? Nakita niya yung almond. Yung next verse, sa verse 12, ay sabi niya, tama ang nakita mo, because I am watching over my word to perform it. Yung salitang watch sa Hebrew is almost the same ng shaked, shakad. So, it's a play of words. Ibig sabihin, yung blossom o yung almond tree ay nagpapakita ng pagbabantay. Diba? At ibig sabihin, at kapag lumitaw ang almond, ang blossom ng almond, ay pasimulan mong bantayan dahilan ito na yung panahon ng fruitful season. Sunod-sunod na fruitful season. But, just remember, na ikaw ay dapat magbantay sa almond dahilan hindi ito karakaraka nakikita. Hindi ito karakaraka nagbubunga at ma-harvest mo karakaraka. Ibig sabihin, magbubulaklak siya, magbabud siya, then magdadahon siya, lalaki yung bud, from bud to leaves, then from leaves, then magkakaroon ng flower, magbo-blossom siya, at pagkatapos ng flower ay, ang susunod ay bunga. At yung bunga niya ay palaki ng palaki hanggang sa ito ay mag-develop na full-grown na almond fruit. At kapag ito'y nag-burst na, ito na yung panahon ng harvest. But hindi ito ganun kabilis. It took 7 months almost. It took 7 months mula doon sa bud niya, pag-blossom niya hanggang sa fruit at harvest. It took almost 7 months. So ibig sabihin, magbabantay ka. Maghahantay ka, hindi ganun kadali. Hindi yan isang bagay kagaya sa ating panahon, lahat ay fast food. Punta ka sa counter, daan ka sa drive-thru, order ka, gusto ko ng chicken, gusto ko ng rice, gusto ko ng drinks, and then punta ka sa sunod na counter, ito na yung order mo. Ang problema, mga kapatid, yung ganitong custom o ganitong bagay na ating pamumuhay, at even sa pananampalataya ay na-apply na rin, wala na rin patience ang tao. But you know, mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi nawawala ang paghihintay. When you have faith, there's always a waiting, Brother Josiah.
Kapag ikaw ay merong pananampalataya, it is not an instant. Hindi ito isang pitik ng kamay na karakay makikita mo, meron kang paghihintay. But the good news is, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Amen. They shall walk and not be weary. They shall run. Hindi sila mapapagod, hindi sila manglulupaypay. But you have to wait. Alam niyo ba, maraming nalulupaypay sa paghahantay. Diba? Maraming nanghihina sa paghahantay. Pero ang totoong paghahantay na may pananampalataya ay nagbabagong lakas. It doesn't grow weary, sabi ni Isaiah. Hindi ito humihina, because from day to day, siya ay nakakaramdam ng paglakas. Dahilan sabi niya, malapit na. Malapit na. Kaunti na lang, malapit na. Because ang nagbibigay ng buhay sa kanya ay ang pananampalataya. So, ibig sabihin, siya ay, yung salitang almond ay syaked, at yung salitang watching is almost the same word na meron lamang variation ng E and A. Pero ang pinapakita diyan ay watching for spring. So ginamit ito ng Diyos kay Jeremiah, that upang ipakita kay Jeremiah, na sabi niya, nang ipakita niya ang almond rod, gustong ipakita ng Diyos at ang mensahe ng Diyos kay Jeremiah, sabi niya, He is always watching His word. Ano sabi ng banal na kasulatan? Kapag nakakita ng pangitain, kapag nakakita ng pahayag ng Diyos, sabi niya, bantayan mo yan. Sabi ng isang prophet sa Old Testament, bantayan mo, tumagal man yan, magluwat man ang panahon, tiyak yan ay mangyayari. Hindi yan magsasala, yan pa rin ay magkakaroon ng kaganapan. So syaked and yung tinatawag na watching ay pinapakita ang ganitong bagay. So, siya ang unang-unang nagbo-blossom, pero yung kanyang, the first tree to bloom among all the fruit trees in Israel, in the mid-February and mid-March, while it is the first to bloom, it is the last to bring forth its fruit. So while it gives the earliest evidence of the eventual harvest, so nagbibigay siya ng evidence ng malapit ng harvest, the owner of almond tree must patiently wait the longest to harvest the almond from the tree. So, ikaw na nagmamay-ari ng almond tree ay kinakailangan mong mag-antay hanggang sa siya ay ma-harvest. But you know what the miracle happened sa panahon ni Aaron? Ano niyong nangyari? Pinakuha ni Moses ang 12 tungkod that represents the 12 tribes of Israel. At doon sa rod na para sa Levi, ang isinulat ay Aaron. At kinuha yung 12 rod na ito, pinasok doon sa Holy of Holies, at hinayaan doon gano'ng katagal. Sino niya nakakalam? Gano'ng katagal iniwanan doon sa Holy of Holies? Overnight. Magdamag. But, ano nangyari? Pagdating ng kinaumagahan, yung kaisa-isang tungkod ay kinuha at pinakita na yung tungkod na yun ay may dahon, may bulaklak, at may hinog na almond. Do you get the point? Ano ang pinapakita nun? It's a miracle. Why? But because it took 7 months from buds to harvest, to
to ripen the almond nut. So it took 7 months, but it can happen within overnight. Amen. It can happen it happened within overnight. Sa loob ng overnight na yon, naganap lahat. Ibig sabihin, yung mahabang season ng 7 months ay in-squeeze ng Diyos sa magdamag lamang. Diba? God squeeze it into just, sabihin natin, 12 hours. Yung 7 buwan na dapat maghintay ay kanyang ginawa ito sa loob lamang ng 12 hours. Is there anything hard for the Lord? Yan ang sabi ng Panginoon, meron bang mahirap na bagay para sa akin? At pinakita rito, so that's a miracle. Yun ay himala na ginawa ng Panginoon na bigyan ng buhay ang walang buhay na sanga. Putol na siya sa puno. Wala na siyang dagtang dumadaloy. Ngunit ngayon, hindi niya kailangan ang dagta. Siya'y binigyan ng buhay ng Diyos. At siya ay doon ay nagbud, nagdahon, nabulaklak, at nagbunga. At ang bunga niya ay hindi lamang basta yung bubot, hindi lamang basta buko, kundi isang ripe almond. Amen. So mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng miracle. Yung time ay kanyang pinapaigsi at pinangyayari niya ng mabilisan. Anong ginawa ng ating Panginoon habang si Maria ay nagsabi, sabi niya, Jesus, wala na silang alak. Dahil nagpapanik si Maria dahil nasa kusina sila. Well, alam niyo yung mga sister, sila yung nakakaalam doon. At kapag wala nang isa-serve, nagpapanik na sila, di ba? Naintindihan ko kayo mga sister. Nagpapanik sila. At si Maria ay pumunta kay Jesus, Jesus, wala na silang alak. Ano na isi-serve namin? Ubus na yung alak. Ano na ibibigyan namin? Especially doon sa mga high-ranking official. Doon sa gobernador, anong papainom natin sa kanila? Sabi ni Jesus, babae, anong magagawa ko? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sabi ni Mary, sabi niya, sabi niya sa mga servants, kung anong sabihin niya sa inyo, gawin niyo na lang. So, walang magawa si Mary, kahit nagpapanik siya, kailangan niya maghintay sa panahon ng Panginoon. At nung dumating na ang panahon, sabi ni Jesus, yung 7 water pots na yan, ay punuin nyo ng tubig, sabi niya sa mga servants. Fill it to the brim. At ang mga servants ay nagsalok ng tubig. Alam niyo ba yung tubig na yon? Yung mga pots na yon na malalaki, na pinuno nila, ay yun yung kinukuha ng mga visitor na panghugas nila sa kanilang paa. Lagot yung mga masaselan ngayon. Pero hindi naman siguro sinasaw-saw doon. Meron naman. Alam ko mabilis yung isip niyo tumakbo eh. Fill it to the brim, sabi niya. At pinuno nila yung pots. At sabi niya, Panginoon, sabi niya kay Jesus, sabi nila, puno na. Sabi niya, sumalo kayo mula doon sa tubig na yon at iserve nyo doon sa governor. Alam niyo ba, nang kumuha sila ng tubig, yung mga servants ay sumusunod lamang. Sumusunod lamang sila kung ano sinasabi sa kanila. Kumuha sila ng tubig, inilagay doon sa lagayan ng cup ng wine at sinerve doon sa mahal na tao, doon mismo sa governor ng feast na yon. At nang siyang kanyang ininim, lasing na ito lasing na siya. Ibig sabihin, nakainom na siya ng mga alak. Ibig sabihin, medyo intoxicated na siya. Pero sabi niya,
patawag mo nga yung bridegroom. Nang pinatawag siya, sabi niya, grabe ka! Kung kailan kami nakainom na, ngayon ka naglabas ng pinakamasarap na alak. Saan nang galing ito? Well, siya rin ay walang alam. Pero, ang sabi ng, alam niyo ba kung gaano katagal ang wine ay ginagawa? Diba? Mula sa grapes, iha-harvest, dadaan sa pisaan, gigigikin siya, palalabasin yung juice niya, at aantayin mag-ferment. Diba? Aantayin mag-ferment. At the more na mas matagal ang alak, the more na mas masarap. Pero ganun nagulat yung governor, sabi niya, napakasarap ng alak na iyong ibinigay sa amin. Ibig sabihin, di ba, meron mga alak na mga years old. Di ba, may nakakakita tayo dyan. Noong araw, nakakita ako ng mga ganun. Years, may mga 6 years or ano pa man yan nakalagay din. Ibig sabihin, mas matagal ang alak, mas masarap. Pero nangyari, hindi ito overnight. Pagkasalok, pagbigay, yun na yung alak na pinakamasarap. It's a miracle. Di ba sabi ng John chapter 2, is the first miracle na ginawa ng ating Panginoon doon sa lugar ng Cana. Now, mga kapatid, gusto ko bang magpatuloy ng ilang sandali. Alam niyo, mayroon pang isang pinakita ang Panginoon kay Jeremiah, at ito ay ang message niya dito sa chapter 24. Jeremiah chapter 24. Jeremiah 24. Ito ay sa verse 1, tingnan natin ang verse 1. Sabi nito ng verse 1, after Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away captive Jeconiah. Sa Tagalog, tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, ang Panginoon na inapakita sa akin at, ano ba? Verse 1? Verse 1 na yan? Yeah. Sa English kasi pinapakita. So, ang Panginoon ay napakita sa akin at narito 2 bakol ng igos, ibig sabihin, nakakita siya ng 2 baskets of fig fruit. 2 bakol ng igos ay nakalagay sa harap ng templo ng Panginoon pagkatapos ng madalang bihag. So, ang timeline na pinapakita rito, yung unang pag-atake ni Nebuchadnezzar sa Israel, yung unang pagkuhan niya ng mga bihag, na doon ay kasama si Daniel, kasama si Ezekiel, kasama yung 3 mga magkakaibigan ni Daniel, kasama sila doon sa first batch ng kinaptive at dinala sa Babylon. Sa panahong ito, si Jeremiah ay naroon sa Jerusalem. At siya ay binigyan ng Panginoon ng pangitain na nakakita siya ng 2 basket ng fig o fruit. At sabi niya, ito'y pagkatapos na madalang bihag ni Nebuchadnezzar na hari sa Babylonia, si Jeconias na anak ni Joachim, hari sa Huda at ang mga prinsipe sa Huda na kasama ng mga manggagawa at ng mga magbabakal mula sa Jerusalem at mga nangadala sila sa Babylonia. Next verse. Sabi niya, verse 2, ang isang bakol, yung isang bakol ay may totoong mga mabuting igos na parang mga igos na mga unang hinog at merong 2 basket ng fig fruit. Yung unang basket ay nakita niya na napakaganda at napakasarap na bunga ng mga fig. At mga first class, ibig sabihin first fruit, first class, na mga bunga. Yung isa naman, ang isang basket
ay may totoong napakasamang mga igos na hindi na pwedeng makain. Ibig sabihin, bulok na. Bulok na siya at kapag ang bulok, anong ginagawa mo dyan? Tinatapon na yan. Sabi niya, na napakasama, verse 3, sabi riyon, nang magkagayi sinabi ng Panginoon sa akin, anong iyong nakita, Jeremias? At aking sinabi, mga igos. Sabi niya, mga igos, ang mga mabuting igos ay totoong mabuti at ang mga masama ay totoong masama at hindi na makakain dahil sa napakasama niya. Now, meron ang Diyos muling message dito sa dalawang basket ng fig tree o fig fruits. Sabi ng next verse 4, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, ganitong sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kung paano ang mga mabuting igos na ito, gayon ko kikilalanin ang mga bihag ng Huda na aking pinayaon mula sa dakong ito na patungo sa lupain ng mga Kaldeya sa ikabubuti. Amen? See, yung mga nabihag, sino-sino yun? Sabi nga, sila Daniel, sila yung pinangalan ng Shadrach, Meshach at Abednego, sila Ezekiel, yung mga mamamayan ng Jerusalem ay dinala nila yung mga kilala sa panahon dahil ang unang binihag sa kanila ay yung mga royal blood, yung mga nasa palasyo at yung may mga talent sila na gumagawa dahil yun ang mapapakinabangan ng Babylon. So sila yung unang binihag kasama ng ilan sa mga mamamayan ng Israel. At ang sabi ng Panginoon, sila ay nagsisimbolo ng mabubuting igos na, sabi niya, kikilalanin sila ng mabubuting igos, ay sabi niya, gayon ko kikilalanin ang mga bihag ng Huda na aking pinayaon, na aking dinala. And then next verse naman, sabi niya, sapagkat ano sabi niya? Aking itititig ang aking mata. Aking itititig ang aking mga mata sa kanila sa ikabubuti. Amen. Aking titingnan sila. I will watch over them. At babantayan ko sila. Hindi lamang sila titingnan, kundi babantayan ko sila para sa kanilang ikabubuti. Yung nasa basket na ito na napakaganda at napakasarap na mga first fruit na mga puno ng bunga ng igos ay sila yung nagre-represent ng unang bihag. Babantayan ko sila para sa kanilang ikabubuti at aking dadalhin sila uli sa lupaing ito. Amen. Diba? Akin silang dadalhin doon at sila'y aking babantayan. What's that word? Akin silang babantayan. Ibig sabihin, habang naroon sila, babantayan ko sila at sila ay aking muling kukunin at ibabalik ko sila sa lupaing ito at aking itatayo sila at hindi ko itutulak sila, aking itatatag sila at hindi ko sila paalisin. That represents the basket with good fruits ng figs. Next, sabi niya, at aking bibigyan sila ng puso upang makilala ako na ako ang Panginoon at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Now I understand what happened kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan. Naintindihan niyo naman mga kapatid ang Book of Daniel? Bakit ganon ang kanilang naranasan? Bakit ang Diyos sa kabila na sila'y tinalikuran ng Israel, itinalikod ng Diyos ang kanyang mukha sa kanila. Pero doon mismo sa loob ng Babylonia, ang Diyos ay nagpakilala sa pamamagitan ng mga lalaking ito, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Why? Sapagat sabi niya, bibigyan ko sila ng puso upang makilala ako. Na ako ang Panginoon
at sila'y magiging aking bayan. Yan ang dahilan, mga kapatid, hindi sila pwedeng saktan ni Nebuchadnezzar. Hindi sila pwedeng saktan sa panahon ni Darius. Diba? Dahilan sila ay pinili, sila ay mabubuting bunga, at sila'y magiging aking bayan, at ako'y magiging kanilang Diyos, sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Next verse, sabi ron, at kung paanong ang masasamang igos naman, na hindi na makakain dahil sa napakasama. Tunay na ganito ang sabi ng Panginoon, sa gayoy pababayaan ko, sino? Si Sedekayas na hari ng Huda, ang kanyang mga opisyal o prinsipe, at ang mga nanabi sa Jerusalem na naiwan sa lupain ito at ang nagsisita sa lupain ng Ehipto. Iiwanan sila. Dahilan, alam nyo, sa panahon ni Jeremiah, habang si Jeremiah nagpa-prophesy na magpasakop kayo kay Nebuchadnezzar, magpasakop kayo sa kanya. Meron namang mga prophet na nagsasabing, hindi, saglit lamang ang captivity niyan. Ito ang sabi ng Panginoon. Puputulin niya ang yoke at babasagin niya yoke at muling kukunin ang lahat ng mga nabihig doon at ipabalik dito. So they have opposite, di ba? Opposite prophecy. Two prophecy opposite. Isa ay nagsasabing magpasakop kayo kay Nebuchadnezzar. Yun ang salita ng Diyos. Meron namang isa ay nagpa-prophesy ng false na prophecy. At ang Panginoon ay nagsabi, ang taong yan na nagsasabi ng ganito ay hindi ako nagpahayag sa kanya. Hindi ako nagpahayag sa kanya. Siya ay nagsasabi ng kabulaanan. At ang prophet na yun, na nag-aangking prophet, ay namatay siya. So, pababayaan niya. So, pinakita rito na ang mga bad figs ay, I will abandon Zedekiah, king of Judah, and his official, and the remnant of Jerusalem who remain in this land, and the ones who dwell in the land of Egypt. See, ang sabi ng Panginoon sa mga taong ito na nare-represent ng fig tree, ng fig leaf, o ng fig fruit, sabi niya, magpasakop kayo, idalangin ninyo ang bansang Babylonia. Dahilan, sabi niya, mag-asawa kayo, magparami kayo, dahilan, magtatahang kayo ng mahabang panahon yan. Alam niyo kung dahilan? Kailangan nilang magantay. May plano ang Diyos ng pagbabalik sa kanila, but they have to wait for how many years? 70 years. That's the reason, that's the message from the almond tree. Makikita mo, yung unang kitingin mo sa almond, ang ganda ng dahon at ang ganda ng bulaklak. Ibig sabihin, magbubunga na siya, pero kinakailangan mong magantay. And they waited for 70 years. Sabi ng Panginoon sa chapter 24 ng Jeremiah, 25, Jeremiah chapter 25, verse 11, sabi niya, this whole land will be a devastation. Desolation rather. Desolation and a humor. And a humor. And these nations will serve the king of Babylon 70 years. Verse 12. Sabi ng verse 12, sabi sa Tagalog, ngunit at mangyayari pagkaganap ng 70 taon pagkatapos ng 70 years na aking parurusahan ang hari sa Babylonia at ang bansa yaon. At sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang kasamaan at ang aking lupain ng mga Kaldeo at aking gagawing sira magpakailanman. Then chapter 29 ng book of Jeremiah, sa verse 10, anong sabi diyan? Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia,
ay aking dadalawin kayo. Amen. Aking dadalawin kayo. That's the message of the almond tree. See? Aking dadalawin kayo. At aking tutuparin ang aking mabubuting salita sa inyo. Sapagkat at sa pagbabalik sa inyo sa dakong ito. Next verse. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Who's that? Those good fig fruits. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip na tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at ng inyong huling wakas. See? It's for your welfare. Sabi niya, may plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Then verse 12, sabi niya, at kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon, at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. Amen. Praise God. Sa panahong yun. Pero, habang sila ay naroon within that 70 years, nakita nila ang mga pagtugon ng Diyos. Diba? Gaano katagal nag-pray si Daniel para sa revelation ng interpretation ng dream ni Nebuchadnezzar? It's overnight. What's your scripture? Tingnan niyo yung scripture. Gaano katagal? Hindi yan tumagal ng ilang araw kasi meron ng utos na patayin lahat. Mag-aantay pa ba si Nebuchadnezzar ng ilang araw kay Daniel? I don't think so. Meron ng immediate na hatol, patayin ang lahat ng wise men sa Babylonia. Pero namagitan si Daniel, sabi niya, saglit muna, bigyan mo ka ng panahon, isasabihin ko sa iyo ang dream at kasama ng interpretation. Ano sasabihin ni Nebuchadnezzar? Sige, bibigyan kita sa linggo. I don't think so. But within that night, nang nalalangin sila, the revelation came. Amen. Because I am watching over my word to perform it. Sila yung mga good fig fruits doon. Sabi ng mga lalaking ito, hindi man kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami yuyukod sa iyong Diyos. And what's happened? Praise God. Hindi man sila niligtas karaka, hindi sila inalis sa pagkakahawak doon sa magtatapon sa kanila, naitapon sila. Pero nang itapon sila, nandoon ang Panginoon. And the power of fire ay naquench. Hallelujah. So, next, sabi rito, diinggin ko kayo. Pero next verse, at inyong hanapin ako at masumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ngayon mga kapatid, naintindihan ko bakit ganoon ang naranasan nila Daniel doon sa Babylonia. Because I am watching over my word to perform it. Oh, nagagalak ba kayo sa bagay nila? Ang Diyos ay nagbabantay ng kanyang mga salita. Hindi siya, ay, pasensya ka na, kalimutan ko, sinabi ko pala yung ganitong bagay. It's not the God that we serve. The God that we serve is a very present help in times of trouble. Kung kailan mo kailangan siya, naroon siya. Pero kung siya man ay mag-delay, don't worry. He will come in His own time. Praise God. Now mga kapatid, kung ating titingnan ang bahaging ito, so, nakita natin ang 70 years is almost halos katulad mga kapatid. Alam niyo ba, it takes 7 months bago ang ripe almond fruit is to be harvested. Sa loob ng 7 buwan, nagantay din sila ng 70 taon. Pero sa takdang panahon, hinarvest sila. At sa panahon ng ma-reveal kay Daniel, natapos ng 70 years, sabi niya, iba na ang hari. Hindi
hindi na si Nebuchadnezzar, rather, hindi na si Belshazzar. Hindi na si Belshazzar, rather. Belshazzar, siya yung inapo ni Nebuchadnezzar. Si Belshazzar, yun yung pangalan ni Daniel. Hindi na si Belshazzar. Patay na si Belshazzar. Nagkaroon na ng handwriting on the wall. Sinabi na yung many tekel upper sin. Sabi niya, inilagay ka sa timbangan at nasumpungan kang kulang. At sa oras na yun, sa gabing yun, pinatay si Belshazzar at nasakop ng Media and Persia ang Babylon. At naalala ni Daniel ang mga salita ng Diyos na sinabi kay Jeremiah at na-reveal sa kanya. So 70 years, dumating na ang 70 years, natapos na ang 70 years. So it's time for Daniel to ask, to seek the face of the Lord and to ask. At sabihin niya, Panginoon, panahon na ng aming pagbabalik. Panginoon, humingi na siya ng tawad, nag-confess na siya ng kasalanan niya kasama ng kanyang bayan, at kanyang sinabi, Panginoon, hallelujah, sabi niya, Panginoon, kumilos ka, Panginoon, magmadali ka, Panginoon, wag kang magluwat. Dahilan, ito yung salita na na-reveal sa kanya sa oras na yun na siya'y dadalangin ay kanyang didinggin. At habang nagsasalita pa si Daniel, dumating na si Gabriel. At sabi ni Gabriel sa kanya, habang nanalangin ka pa, ang utos ay inilabas na. Amen. Ibig sabihin, ang harvest ay dumating na. Ang harvest sa buong bayan ng Israel upang sila'y umalis sa Babylon at bumalik doon sa Israel uli, sa Jerusalem upang magtayo ng templo para sa kanilang Diyos. Diyos ay napaka-tapat sa kanyang salita ng pangako. Now, sa huling mga pangungusap, mga kapatid, sa bahaging ito, ay kung papakita ko yung isa pang slide, yung sunod na slide, ay pinapakita ang significance ng 70 years. Ang significance ng 70 years, yung sumunod na slide yan, ay ang pinapakitang mensahe ay ang 70 years ay nagpapakita ng consequence of disobedience. Pero meron ding resolution na ito ay yung edict or yung issue na decree ni Cyrus, King Cyrus issued a decree. At isa sa significance ng 70 years ay a countdown to the coming of Messiah. Merong 70 weeks after nang i-reveal, nang sabihin kay Daniel na lumabas na ang utos, pero nagbigay ang Diyos ng another timeline na ito'y 70 weeks. Yung 70 weeks na ito is 70 weeks of years. 70 weeks, 70 of 7 years. So, 70 of 7 ay pinapakita ang 490 years. Ang 490 years ito ay naging bilangan hanggang sa pagdating ng Messiah. Amen. Ang timeline naman yan ang pinapakita ay hindi na ang pagbabalik ng Israel, kundi ang redemption. Ang tinatawag na katubusan. Now, mga kapatid, yung sunod na, yung last slide ay pinakita dyan, 70 years ay nagpapakita ng cycle of judgment is over and the cycle of redemption is beginning. So ang 70 years ay nagpapakita, kung titingnan natin ang numerical na sinasabi ng Bible, ay pinapakita na ito'y judgment, cycle of judgment. Pero pagkatapos noon, after that, ay pagpapasimula naman ng redemption. Mga kapatid, sa bahaging ito ay
meron akong isang bagay na tinitingnan at meron akong tinitingnan sa bagay nito. Ngayon ay nasa 20 and 26 na tayo. 1946, alam ninyo ang nangyari ito, ang visitation ng angel sa lingkod ng Diyos na si William Branham. Dito nagpasimula ng mensahe sa kanya, binigyan siya ng 2 tanda, kagaya ng 2 tanda ni Moses. Sabi niya, ikaw ang mag-spearhead ng healing. Dadalhin mo ang gift of healing sa iba't ibang mga bansa. At yun ay nangyari starting 1946. 1948, ang Israel ay dineklara as an independent nation. Ang ministry ng healing and miracles sa buhay ng lingkod ng Diyos na si William Branham ay nagpasimula na 1946 to 1965. Dahil 1965, month of December, siya ay namatay. So, from 1946 to 1965, 19 years of healing, miracles, signs, and wonders sa ministry ng lingkod ng Diyos na ito. So, it's 19 years of ministry na nakita ang kagilagilalas ng mga paggawa ng Diyos at pagkilos ng Panginoon. At lahat tayo ay na-admire doon sa paggawang ito at we long to see. I wish, so minsan nagsasabi tayo, I wish naroon ako sa araw na yon na habang ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng kanyang lingkod na ang mga himala at kababalaghan ay nangyayari. So from 1946 to 20 to our present year is almost 80 years. 1946 to 2026 is 80 years. 1948, mula sa pagiging dependent nation ng Israel up to our present year is 78 years. From 1965, ang huling bahagi ng ministeryo ng lingkod ng Diyos up to 2026 is 71 years. Hindi ako nagpapakita ng doctrine, mga kapatid, but I'm just looking for this message from the almond tree. Na ang 70 years na yan ay natapos mula ng 1965. Alala niyo yung sinend ko sa group na isang testimony ng isang lalaking si Mr. Mitchell. Siya ay isang nagtatrabaho sa mine. Siya ay isang operator. Doon sa mine na yun ay ang unang kaganapan sa kanya dahilan naghuhukay sila. Merong aksidenteng nangyari, yung cart ay o somewhere parang isang bahagi ng bakal ay bumagsak sa kanyang ulo at nagkaroon siya ng crack at yung bahagi na may parte sa kanyang spine na nag-crack at unconscious siya na dinala sa ospital at 7 days siyang nanatili doon sa ospital. But later on, meron siyang isang pastor na nag-pray sa kanya at siya na naka-recover at lumabas siya ng ospital. But after ilang months, May yun nangyari, by month of December or November, ay na-diagnose siya na siya ay merong tumor sa kanyang left lung. At pinacheck siya sa iba't ibang mga doktor at nakita at hiningi pa yung kanyang mga previous na mga result at lumabas na 19 somewhere 4 years ago ay meron na rin siyang nag-start na yung tumor na ito. But sa ngayon, ito ay isa ng kasing laki na ng kamao. At sinabi sa kanya, kailangan mo magpa-opera.
At kung hindi, mamamatay ka. Pero may dumating sa kanyang puso, hindi ka ooperahan. At sinabi niya doon sa kanyang doktor, bigyan mo pa ako ng 30 days. Hindi ako magpapa-opera. Pero sabi niya, pero sabi rin kasi ng doktor sa kanya, 50-50 chance. Maoperahan ka man o hindi, it's 50-50. So ni-risk niya ang ganitong bagay at yung kanyang pastor ay nagsuggest na pumunta tayo sa Jeffersonville. Merong isang lingkod ng Diyos doon na nangaral, si William Branham. Dumating siya doon, napakaraming tao, binigyan lamang siya ng prayer card. Binigyan ng prayer card na binigay sa kanya ay, ibig sabihin, it's by chance kung ikaw ay matatawag sa iyong prayer card. Dahilan hindi naman yan one. Hindi tatawagan sino yung number one. Hindi ganun ang paraan ng ating kapatid. Minsan nag-start siya sa 20 pataas, minsan nag-start siya 10 pababa. So, ganun ka, hindi siya nagpapagapos doon sa numbering. Pero habang nangangaral si Branham ng paksang, this day, this scripture is fulfilled. Siya ay naroon sa back ng auditorium. Third row from the back. At maya-maya, tinawag ni Branham yung si Mr. Smith. Nakakilala niya. At yun ay merong isang sakit din at siya'y pinagaling. At maya-maya, sabi niya, way in the back, sabi niya, ikaw na nasa likuran. Sabi niya, ikaw hindi taga rito. Ikaw ay taga ibang lugar. Ikaw ay galing ka sa Virginia. Hindi ka taga rito. Sabi niya, ikaw ay nagtatrabaho you are a mine worker. Nagtatrabaho ka sa minahan. At sabi niya, you're an up for operation. Operahan ka. Meron kang tumor sa kaliwang bahagi ng iyong baga. Kung tama yan, taas mo ang iyong kamay. Tinaas niya ang kanyang kamay. At sabi niya, tumayo ka, umuwi ka, pinagaling ka ng Panginoon. Imagine that, brothers and sisters. But that's 1965, the last time na ang lingkod ng Diyos ay nangangaral ang ng paksang ito. But 1965 until now is 70 years. There is a message from an almond tree na siya ay nagbabantay sa kanyang mga salita. God is watching over His Word. Siya ay nagbabantay sa kanyang mga salita. Book of Peter, 2 Peter chapter 3, ang Diyos ay hindi siya mapagpabaya sa kanyang mga salita. He's not slack about His word of promise. Hindi siya maluwag, hindi siya slack, hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga salita. Siya ay nagbabantay ng kanyang mga salita. Gusto kong kilalanin ng Diyos sa ganyang katapatan niya sa kanyang mga salita sa huling mga araw nito. Let's take that message from the almond tree. Praise God. Tayo tumayo sa oras nito. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Langin ko ang Diyos. Kagaya tayo ni Daniel, mga kapatid, na makakita ng ganitong bagay at maging aware at mabuksan ang ating mga pangunawa. Hallelujah. Na siya ay muling gagawa at gagalaw. Hallelujah. Kung alam natin yung awit na when He reached down His hand for me. Witin natin ang awit na yan. Oh God, dalangin ko mga kapatid, I pray sa uling mga araw nito, even though natapos tayo sa ating 21 days of prayer, huwag tayo magsabi, tapos na yung 21 days of prayer.
Let's continue to pray. Wag lamang kayo mag-pray dahilan nagiging program natin ito. Let's continue praying. Kahit wala na tayong programa na nilalagay, patuloy tayong manalangin. Patuloy nating samuin ang kanyang mukha. Hanapin natin siya dahilan sino man ang hahanap sa kanya ay masusumpungan siya. Sino mang hihingi ay bibigyan. Sino mang kakatok ang pintuan ay bubuksan sa kanya. Let's sing this song. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord Jesus. Bless your name, O Lord God. Jesus. Thank you, Lord God. Yes, Lord. May you reach your hand, Lord God. Kasumpong kami, Panginoon, ng Kasumpong kami, Panginoon, ng biyaya sa iyong paningin. Iunat mo, Lord God, ang iyong kamay. Lord, we believe you are not slack according to your promise, to your promises, Lord. Hindi ka maluwag, Panginoon. Hindi ka mapagpabaya sa iyong mga salita. Hindi mo rin nakalimutan ng iyong mga salita because you are watching over your word. Not just watching it, but you're watching it in order to perform. Panginoon, ang mga tao, dumarating sila sa isang kalalagayan na hindi na nila, wala na silang magawa, hindi na nila kayang gawin ang kanilang mga salita. Hindi sila nagsisinungaling, totoo ang kanilang sinasabi, ngunit dumarating sila sa isang kalalagayan, wala silang magawa, Panginoon. When they can do nothing, Lord, although their heart is true, habang sinasabi ang mga salitang ito, but the problem, they don't have enough. They don't have the power. But Lord God, you have all the power to perform your word. You have all the ability, Lord God. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay walang hanggan at walang kawakasan, Panginoon. At kaya mong gawin ang lahat ng mga bagay. Lord God, hallelujah. Kami kagaya, Panginoon, sa panahon ni Daniel na nabubuhay sa 70 taon ng pagbabantay at paghahantay ng katuparan ng iyong mga salita. At nang makita niya ito, that now it is over. Ito'y panahon na upang siya ay tumawag sa iyo at meron kang pangako na sa araw na sila'y tatawag, sila'y didinggin mo ang kanilang mga pagtawag, Panginoon. Didinggin mo ang kanilang panalangin. Pakikinggan mo ang kanilang mga daing sa iyo, Panginoon. And Lord God, hindi ka nagbulaan dahilan ginawa mo kay Daniel. Ngayon, Panginoon, dumadalangin kami. Hallelujah, kung ano ang ginawa mo, Panginoon, kay Daniel, ay ganon din ang maranasan ng bawat isa na humahanap sa iyong mukha, Panginoon, na hinahanap ka ng buong puso, sapagkat sino man na sumasampalataya, hallelujah, ay dapat maniwalang ikaw nga at ikaw ay tagapagbigay ganti sa bawat isa na nagsisihanap sa iyo ng buo ng kanilang mga puso. Purihin ka, Panginoon. Lord God, hallelujah. Aming kinikilala sa uling mga araw na ito, the message from the almond tree, Lord.
na ikaw, hallelujah, inuutusan mo kaming magbantay, magbantay sa mga salita mo na iyong gagawin sa uling mga araw nito dahilan hindi ito, hallelujah, hindi ito magluluwat at hindi mo pababayaan ang iyong mga salita. Tutuparin mo ang iyong mga salita ng pangako. Ipapakita mo ang iyong katapatan, Lord God, because your faithfulness, Lord, is too great, Lord God. Great is your faithfulness, O Lord God. Hallelujah, mang Diyos, sa uling mga araw nito, hallelujah, dalangin ko, Lord God, ang bawat isa sa amin ay malagay, nakagaya, hallelujah, sa nakatingin sa almond tree. Nakita niya na ang pagdadahon, nakita niya na ang pagblossom, at unti-unti nakikita niya ang pagbubunga, at siya'y maghahantay na hanggang sa ito ay mahinog, Panginoon, at sa panahon ng kanyang pagkahinog, then harvest will come. Lord God, merong season, merong panahon ng harvest, Lord, na aming inaantay. Hallelujah. Hindi sinong nakakaalam kundi kung ang panahon ng harvest ay dumarating na sa huling mga araw nito. Kung ang panahon ng harvest, Lord, ay napipinto na sa bawat isa sa amin. We keep watching over your word, Lord God. Hallelujah. Sapagkat ikaw ay salita, ang iyong salita ay ikaw ay matapat sa bawat salita mo. Panginoon, sa oras na ito, tinatagubilin ko, Lord God, hallelujah, ang bawat isa sa amin. Panginoon, alalahanin mo ang mga prayers na aming dinala sa iyo. Alalahanin mo, Lord, ang mga gabi ng pananalangin, ang mga araw ng pananalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Alalahanin mo ang mga salita na kanilang binigkas sa iyo. Kami ay katulad ni Apostol Pablo na nagsasabi, I know whom I believe, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Hallelujah, Panginoon, sa iyo namin kinukumit ang mga prayers na aming dinala sa iyo, Panginoon. Whatever it is, Lord God, sa anumang aspect ng aming buhay, ay aming dinala sa iyo, Panginoon. And Lord God, kami ay magbabantay kung paano kang nagbabantay. Kami rin ay magbabantay hanggang sa makita namin ang katuparan ng iyong mga salita, Panginoon. Ang katugunan ng aming mga dalangin, ang kasagutan, Panginoon. Hallelujah, ito man ay mag-delay, Lord. Ito man ay magtatagal kung magkaminsan, pero ito ay magkakaroon ng kaganapan sapagkat ito'y sinabi mo, Panginoon, na ikaw ay nagbabantay sa iyong mga salita. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita na pinaabot sa bawat isa amin. Hallelujah. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong kagandahang loob, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord God, magpatuloy ang iyong paggawa sa buhay ng bawat isa na iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Ito'y panahon ng pagre-renew mo, Panginoon, ng biyaya mo sa bawat isa sa amin. Ito'y panahon ng iyong pagdalaw, Panginoon, sa uling mga araw nito. Ang 70 years, O Lord God, na nakalipas, hallelujah, mula na ikaw ay huling dumalaw sa iyong lingkod, Panginoon, ngayon ay 70 taon nang nakakalipas. Hallelujah. Ngayon ay panahon na uli ng iyong pagdalaw, Panginoon, sa iyong mga anak sa huling mga araw nito. And we are, hallelujah, keep on watching, Lord. Kami ay nagpapatuloy, hallelujah, sa pagbabantay sa mga bagay na iyong gagawin sa huling mga araw nito. Lord Jesus, hindi namin alam, hindi ito nakita ng mata, hindi narinig ng pakinig, hindi pumasok sa puso ng sinuman ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa bawat isa na umiibig sa Kanya. Purihin ka, Panginoon. Sumayo ang karangalan at pagpapasalamat at ang blessing, Lord God, ay sa iyo mga anak sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Palakpak natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.